kaluluwa. Maligayang pagbabalik kaibigan. Night shift. Maraming kakaiba ang nangyayari tuwing gabi, lalo na sa mga liblib na lugar. At kung nagtatrabaho ka ng night shift sa mga lugar na ito, ay asahan mo nang may mga kakaiba kang mararanasan. Huwag lang sana kagaya ng istorya natin ngayong araw. Ako ang ligaw na kaluluwa at may ikukwento ako sa iyo. Ano ang krimeng nagawa mo? Tanong ko. Wala. Hingal niyang sagot. Pilit na binabawi ang hininga matapos ang pagtakbo papasok sa estasyon. Sumangot ako sa likod ng counter. Naghahanda na para sa isa na namang ganitong gabi. Pero hindi ko alam na magiging kakaiba ito sa lahat ng gabing naranasan ko. Kung ganon, bakit kita dapat arestuhin, ma'am? Ang balisang babae, nakatuwad at nakasandal ang mga kamay sa tuhod habang humihingal, biglang iniatras ang ulo ng napakalakas na may narinigaong pagkalagutok ng leeg. Dahil, sabi niya sabay malalim na singhap, nasa panganib tayong lahat. Nagsimulang gumalaw ng mabilis ang kanyang mga mata, palipat-lipat sa pintuan ng estasyong at sa akin. Mas isinandal ko ang mga sikuko sa counter at yumuko pasulong para silipin ang mga malalaking pintuan. Sa kabila ng salamin, wala akong nakita kundi ang dilim ng gabi, ang aspalto at ang mga anino ng puno. May sumusunod ba sa'yo? Tanun ko. Umiling siya ng sunod-sunod, muling naglagutok ang leeg niya. Napangiwi ako. Napakahina ng kanyang anyo. Halos ipinarilipad niya ang sariling ulo na parabang gusto na niya itong iwaksi, ihagis palayo. Hindi, sinisiguro ko lang, bulong niya habang lumalapit. Na tayo lang ang nandito. Isa akong alagad ng batas. Nakaharap na ako sa mga lalaki at babaeng doble o triple ang laki kesa sa kanya. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin maipaliwanag kung bakit ako kinilabutan ng ganon sa sandaling iyon. Marahil dahil sa lamig ng kanyang hininga o sa mga salitang dala nito. May 3 pang opisyal sa istasyon ngayong gabi, paos kong sabi bago maglinis ng lalamunan. Hindi tayo nag-iisa. Kasama ba sa bibilang ang mga pintuang iyon? Tanong niya, nanginginig habang tinititigan muli ang pasukan. Bibilang sa anong paraan? Kailangan ko ng pinakamaliit na saradong espasyo, sabi niya. Sinabi sa akin na hindi ako makakalabas ng isang silid o gusali o kulungan ng walang pahintulot na binibigkas. Kailangan ko ng permiso para makaalis. Sino ang nagsabi niyan sa'yo? Tanong ko. Hindi ko naiintindihan, ma'am. Pakiusap, ipaliwanag mo. Kailangan ba talagang gumawa ako ng krimen? Nanginginig niyang tanong. Hindi niyo ba ako pwedeng arestuhin na lang? Karaniwan, ganun nga. Nag-aalala lang ako kung bakit gusto mong makulong ngayong gabi o madaling araw na. Akala ko'y gusto mo lang maging ligtas at makaalis sa kalye. Pero hindi hotel ang kulungan. Hindi ko kailangang protektahan ang sarili ko. Singhal niya. Biglang tumitig ng mariin sa akin. Kailangan kong protektahan kayong lahat. Anong nangyayari dyan, Marco? Tanong ni Officer Alisa habang lumalabas sa mula sa opisina sa likod ko. Pinilit kong hindi lumunok. Gusto po niyang maaresto pero sabi niya wala siyang ginawang krimen. Tinaasan ako ni Alisa ng kilay bago humarap sa babae. Anong pangalan mo, ma'am? Mika, sagot niya. Pakiusap, may magkulong na sa akin. Kailangan kong makulong. May masamang mangyayari. Ano mang mangyayari, Mika? Tanong ni Alisa. Hindi ko alam. Hikbi niya. Tinatakpan ng mukha. Nasa loob ko. May kung anong takot sa mga salitang iyon sa paraan ng pagkakasabi niya. Isang takot na hindi maipaliwanag. Isang takot na hindi mula sa mundong ito. Si Alisa tila hindi kumbinsido. Lumapit siya at bumulong. Sa tingin ko kailangan natin siyang ipa-assess sa psychiatric. Baka nasa panganib siya, bulong ko.
Posible, sagot ni Alisa. Pero para sa health professional iyon, hindi para sa 2 pulis alas 3 ng umaga. Tumanggo ako at saka nagsalita ng mas malakas. Mika, iiwan muna kita kay Officer Alisa habang tatawag ako. Ayos lang? Bigla niyang inangat ang ulo. Huwag, pakiusap, arestuhin niyo na lang ako. Wala nang oras. Kailangan mong kumalma. Mahinahong sabi ni Alisa habang papunta ako sa opisina. Tutulungan ka namin. Aayusin natin ito. Isinara ko ang pinto at tumawag. Ayaw naming lalo siyang maabalisa. Hindi namin alam kung paano siya tutugon sa pagdating ng mental health specialist. May one-way window ang opisina kung saan tanaw ko ang pasukan. Pinapanood ko sina Alisa at Mika habang tumutunog ang telepono. Nang may sumagot, ipinaliwanag ko ang lahat. Kailangan niya ng agarang evaluation, sabi ng babae sa linya. Alam kong gabi na iyon, sagot ko. Kaya maaari ko siyang ihatid sa ospital. At saka may sumagot, isang boses na hindi na kanya. Isang napakalalim at garalgal na boses. Hindi, kami ang maghahatid sa inyong lahat. Bago ko pa makproses ang pagbabago ng tono, nakita kong nakangiti si Mika sa kabilang panig ng one-way glass. Hindi niya dapat ako makita, pero alam kong nakatingin siya sa akin. At ang ngiti ni Mika ay sapat na para malaman ko na may masamang mangyayari. Biglang namatay ang mga ilaw ng police station. Sumunod ang mas matalim na takot. Isang sakit na nanatili, parang may di nakikitang talim na bumaon sa ilalim ng aking balat. Tumakbo ako palabas, hawak ang telepono. Wala na si Alisa, wala na rin si Mika. Hello? Sigaw ng boses mula sa pasilyo. Isang sinag ng ilaw ang gumalaw sa dingding, si Officer JP. Salamat sa Diyos, mukhang brown out. May babae, bumulong ako. Wala na siya, wala na rin si Alisa. Ano? Wala? Hindi ko alam. Nasaan si Kevin? Umiling siya. Ikaw pa lang ang nakita ko. Baka dapat nating tingnan ang fuse box. Naputol siya ng mga sigaw. Isang lalaki, isang babae. Alisa, bulong ko. Kevin, dagdag niya. Tumakbo kami. Ito si Officer JP, hingal niyang sabi sa radyo. Humihingi ng backup, brown out at posibleng kaguluhan. Roger, sagot ng linya. Binuksan namin ang double doors papasok sa break room. Nakahandusay sina Alisa at Kevin sa malamig na sahig, parehong biyak ang tiyan at nawawala ang mga lamang loob. Tinutok ni JP ang flashlight sa iba't ibang bahagi ng kwarto at doon sa sulok ng silid, isang maliit na babae ang nakatayo, si Mika. May tumutulo na maitim na likido mula sa kanyang bibig at mga kamay. Mga kamay na may mahahabang matatalim na kuko. Bigla naming napansin ang mga mata niya, kulay itim pero kulay dilaw ang mga pupils, parang umiilaw. Dahan-dagang ngumiti ulit si Mika, pinapakita ang napakaraming matatalas na ngipin, parang karayom. Biglang namatay ang flashlight at narinig ko ang malakas na sigaw ni JP. Maraming salamat sa pakikinig, kaibigan. Kung nagustuhan mo ang storya natin ngayong gabi, pwede mo bang bigyan ng like ang video na ito? At kung talagang kinalabutan ka, siguraduhin mag-subscribe para sa mas marami pang kwento galing sa ligaw na kaluluwa.